Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Someday, marami pang ipanganganak na bata na posibleng maging leader, maayos na leader ng ating bansa. So, ang sekretaryo ng bansa nagpasimula ng Pasig River. Alam nyo, ito, nag-umpisa lahat ito sa kape-kape lang. Si Mr. Jerry Acosar din, bago pa siya naging sekretaryo ng bansa, pinasyalan po ako sa City Hall at napag-usapan namin yung Pasig River, and Secretary Jerry Acosar now, okay lang ako. and I and the team of Manila and the private sector, katulad na sinasabi ni Yusek San Juan, no? Nagsimula yan doon sa Jones Bridge. Yan. Doon nagsimula lahat yan. After nun Jones Bridge, yung pamilya Yuchenko, mapapansin nyo yung kabila, malinis. Yan, tumulong din ang pamilya Yuchenko. Bagay naman na nung nawala na ako sa pamahalaan, no? Siya namang ipinagpatuloy ni Mr. Jerry Acosar din nang na-appoint siya bilang housing czar ng ating bansa, at ang ating First Lady at niyang ating Presidente na ito'y ituloy itong ating Pasig River Rehabilitation. Siya namang, naku, ikinalulugod ng taong bayan. Sir Jerry, nagbunga naman ng puyat, pagod, at alam ko hindi ka pabayad. Abono ho yan. Kasi ako na magsasabi sa inyo, masyadong mahal niya ang bayan. Kasi noong pinagagawa namin yung Jones Bridge, nakadelay siya lang ako ng 30 million doon sa Chinese, Filipino-Chinese organization. Sabi ko, pasensya ka na, ito lang ang kasya. Kaya alam ko talagang abonado. Kung tawagin namin siya, Boss Jerry, no? Pero mas kilala natin siya as Sec Jerry. Abonado yan sa Jones Bridge. Kaya hindi ako magtataka, abonado rin dito yan sa Esplanade. Kaya sa mga taga Maynila, na batang Maynila nandito, at sa inyo mga dumadako sa Maynila, ay siguro ngayong Pasko ang iregalo natin kay Secretary Jerry Mike. Yes, ang iregalo man lang natin kay Sec Jerry, no? Pwede ba palakpakan natin si Sec Jerry Acosar? Siya yan. At inspired na inspired yan si First Lady Lisa Marcos Araneta. At siyempre, ang ating presidente rin na si Bongbong Marcos. Sila po nagtatandim yan, nag-iisip. Kung may panahon pa nga ho, huwag nyo naman ikagulat. Ang dulo nito, Marikina. Opo, without any exaggeration, ang master plan nito is from the Delta to Marikina, both sides. Yan ang end game nito. Kaya lamang, siyempre, dahan-dahan lang, piyahit-piyahit lang. Kaya tama yung sinasabi ni Yusek San Juan, Prisco San Juan, na pag tumulong ang mga private sector, may mararating tayo. Meter by meter, inch by inch, kilometer by kilometer. So that the people, kami, lalo na, mga taga Maynila, at susunod dito yung San Juan, susunod Quezon City, and susunod at kung sino-sino pa along the Pasig River. This is, I think, if I'm not mistaken, it's a 28-kilometer riverside. Na sayang. Pag pumunta kayo sa abroad, bagay yung iba dito sa inyo, nakapunta na sa Singapore. Napakamahal, napakaganda, napaka-valuable sa buhay ng tao at sa ekonomiya, lahat ng development sa riverside. Kaya naman kami dito sa Maynila ay taus-pusong nagpapasalamat kay Secretary Jerry Acosar, sa MMDA, kay First Lady at kay Presidente
dahil meron kaming pasyalang ganito nang walang tosgas ang Maynila. Sagot ng national government. So rest assured, on behalf of the city government, to our national government partners, and through the leadership of our Director, Crystal Bagaching, sa aming tourism, ay pagbubutihin namin dito, Sec Jerry. Pagka natuloy na yung binilin mo this week, huwag kang mag-alala, lagi namin itong lilinisin at pangangalagaan ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. Sa atin naman mga kababayan nandito, Merry Christmas! Christmas! Baka naman, wala pa kaming chicha, hindi pa kami kumakain, wala pa kaming tigil kanina pang umaga, we started at 6 a.m. But Merry Christmas! More than anything else, gusto ko lang ipaalala sa inyo yung itinagubilin sa atin, hindi naman tagubilin, paalala ng ating mga magulang o nakatatanda sa atin sa nakaraan na yung diwa ng Pasko. And there are two things na lagi natin naririnig. Ewan ko kung narinig nyo rin sa magulang nyo at sa lolo't lola nyo. Ano sabi? Ang Pasko, ang diwa ng Pasko ay pagbibi. So, kung may sobra tayo, wala namang masama. Kung di naman kaya, okay lang. Pero yun ang unang diwa. Pero ang pinakamahalagang diwa, pangalawang diwa ng Pasko, ay pagmamahalan. Yan, kasama sa diwa ng Pasko. Tayo, alam po ninyo, lahat tayo nang gigigil sa ginawa ng ilang individual sa pamahalaan. Mayaman, middle class, mahirap, lahat. We all agree that itong mga talipandas o gumawa ng kasakiman, no? At tsukdulang talagang ikinamuhi nating lahat, no? Dapat naman talagang managot. Ngunit ayaw ko na mangibabaw sa atin, sasalubungin natin ng 2026, tayo galit-galit sa isa't isa dahil lang sa pagkakahiwa-hiwalay ng kulay ng politika, no? Yang pagkakahiwa-hiwalay yan, politiko lang o makikinabang dyan. At the end of the day, yung pagsasalin-salin, sila-sila lang yan, politiko lang yan. At the end of the day, yung kayo'y kinukulayan, ikaw ganito, ikaw ganyan, ikaw ganito, upang tayo'y maghiwa-hiwalay at kamuhian ang isa't isa. Hindi po. Ang dapat natin bigyan ng pagtuon ng pansin, yung mga nagkasala o gumawa ng masama sa bayan, papanagutin sa mata ng batas. Tayo naman mga Pilipino, let's move on with our lives. We must continue to support each other, love each other, care to each other. Yun dapat ang mangibabaw sa atin. We should not wish our government to fail. Huwag tayong makikinig doon sa mga urot. Kasi yung mga urot, pag nagkaroon ng kaguluhan, lilipad lang yun sa abroad. Sino may iwan? Tayo. Kawawa na naman tayo. Kaya, huwag natin ipangibabaw yung toxicity. Malungkot yun nangyari. Hindi katanggap-tanggap. But we have to continue to believe that the system works for us. And we come together. Start showing care, empathy, and love to one another. And we must anchor ourselves into hope. Hoping that someday, somehow, come 2026, no? Sisikat din ang araw sa buhay ng bawat pamilyang Manileño at bawat Pilipino sa ating bansa. We must do that. Alisin natin ang toxic. Let us not hate each other. We may disagree respectfully among each other, but we must not hate and continue to wish that some people in government should fail in their job. No, kawawa po tayo. Sa ending, sa finance,
tayo rin na magkikita. Kaya po, sana mangibabaw sa atin ang pag-uunawaan, pagkakaisa, at pagmamahalan ngayong Paskong ito at sa mga darating pang araw ng buhay natin. Let's refrain from uncertainty or toxicity. Let's just continue to work. Tingnan ninyo, ilan na nakapaghahanap buhay dyan. Tingnan ninyo, ilan na nakikinabang. Tingnan ninyo, ilang mamamayan ang nalulugod sa mga gawaing tambayan ng pamahalaan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Someday, marami pang ipanganganak na bata na posibleng maging leader, maayos na leader ng ating bansa. So, ayan ang mensahe ko sa lahat sa inyo, mga taga-lungsod at dumadako sa lungsod. At in return naman, pumanatag kayo kung mayroong mga taga-Maynila dito. Huwag kayong mag-alala. Ang pamahalaan na hindi perpekto, pero pumanatag kayo, magbubuti ako. Magsisikap ako. Pipilitin ko maging epesyente na kayo'y mapaglingkuran ng maayos at mapangalagaan ang katiwasayan at kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila ng mamamayan nito at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. We'll do our best in our own little way and we'll be happy to be of service to each and every one of you. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! I love you. Magandang gabi at pagpalain nawa kayo ng Pong Baykapan. Manila! God first! Thank you. Yo, yo! Dudoy 2.0 sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, yeah, let's go! Yo, yo! Dudoy palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatid ay raw vlog, diretsong katotohanan. Dudoy 2.0, laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to, political vlog na swak sa'yo. Para na't makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dodoy 2.0, siguradong panalo ka. Dodoy 2.0, laging trending ang kwento. Pagpalain kayo ng Pong Baykapan. Manila! God first! Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.